Patuloy pa rin ang strike ng mga guro sa Alberta, kung saan ramdam din ang maraming pamilyang Pilipino ang mga epekto nito. May report si Teresa Redula. Ika-9 na araw na ngayong Martes ng province-wide strike ng mga guro sa Alberta. At ang mga magulang, sinabing hirap na raw sila lalo't isang linggo nang walang pasok ang mga bata. Kami mismo, nahirapan talaga kami kasi ilang parents na in-approach namin na pwede ba bantayan ito yung parents. Kasi yung iba kasi ayaw din nila kasi baka ano mangyari sa bata or something like that. Or baka ganito tapos i-complain sila, di ba? Ito kagaya sa Pilipinas na pwede mo iwanan kahit saan. So kami, as a parents talaga, adjust talaga kami sa oras. Ama sa dalawang anak, si June Homigop mula Calgary. Kabilang ang isang grade 2 student. Aniya hanggang 5 oras na lamang daw ang tulog niya sa pagbalanse ng full-time at part-time job ngayong may teacher strike. Kumbaga pa, magtrabaho ko na maaga, tapos uwi, ihatid ko sa daycare o yung magbantay sa kanya, tapos balik na naman ako para sa trabaho. Kasi ayaw ko rin na mawala yung part-time ko. Hindi rin pwede na mag-absent ako dun eh. Lalong-lalo na ngayon, hindi pa natin alam kung kailan magbalik. Magulang din ng isang grade 2 student si Arian Di Maculangan mula Edmonton. Itong mga batang ito, itong mga estudyanteng ito ay kailangan dapat nasa school, nag-aaral, andun having fun with their classmates and teachers. Naniniwala tayo na ang education ay talagang napakahalaga at kaya nung nag-strike, ang una naming tanong hanggang kailan? Sa kauna-unahang pagkakataon mula ang strike noong October 6, Martes, nagpulong ang unyong kinatawan ng Alberta Teachers at Bargaining Committee ng Provincial Government. Hiling ng unyon sa probinsya, mag-hire ng mas maraming guro, isagawa ang structural changes para talakayin ang class sizes at working conditions. Ipinahiwatig din ni Premier Daniel Smith na nalalapit na raw sa kasunduan ang magkabilang panig. Pero ayon sa unyon, ipinaglalaban nila ang generational change. It tells me that they're quite far apart. I feel in many ways that the parties haven't even agreed on what the problem is, let alone what the solution to that problem is. And I don't know what's happening at the bargaining table, but I do get a sense that the teachers are being extremely clear about what their priorities are. And the government's just not quite getting it. Ang pinakabagong offer, mariing tinanggihan ng mga guro. Kabilang ang 12% pay raise over 4 years at pangakong pag-hire ng 3,000 dagdag na guro. Ayon sa isang eksperto, kung hindi maabot ang kasunduan ngayong linggo, posibleng tignan ng gobyerno ang pag-uutos sa mga guro na bumalik sa trabaho na maaaring mas mapalala ang issue. The deal is only possible when they're at the table. So they're at the table this week, and so that means there is at least the potential that we come up with something. Malaking tulong man daw ang $150 a week mula sa government program ngayon, hiling ng mga apektadong pamilya. Sana magkaintindihan na silang dalawa para mawala ng strike. Marami talagang apektado. So hopefully, ma-settle down lahat, ma-okay ng lahat para mabalik to normal na. Teresa Redula, Omni News, Toronto.